Mabilis namang nakarating ang mga bumbero, kaya nga lang nasunog na talaga ang buong kusina ng mansyon. Hindi naman yun ang inaalala ni Jacob. Sa ngayon kung hindi ang kanyang nobya. Dumaing kasi ito na sumasakit ang ulo, kaya kaagad silang nagtungo sa doktor nito para patignan. Nakakausap naman si Charmaine, kaya nga lang panay ang daing nito na masakit ang ulo. Dok, kamusta po siya? Ano po, bumalik na ba yung memorya niya? Nag-aalalang tanong ni Jacob kay Dr. Padilla. Nasa loob sila ng klinik ngayon at masuring tong binabasa ang cranial ultrasound ni Charmaine. The pain you feel following trauma is real. It's not just in your head. Initially, you may feel numb as though caught in an alternative reality. This is our amazing body's way of protecting us from our new reality. To face what has changed is all too much to cope with all at once. As the traumatic experience begins to be acknowledged on a conscious level, our mind can find it almost impossible to focus on anything but that which we experience to cause our life to change so drastically. This long-term ongoing stress can increase the risk of hypertension, heart attack or stroke, depression, anxiety, and many other debilitating health issues. Please don't let this overwhelm you. Rather, use this knowledge as a motivating factor to gently begin to introduce some daily changes which will consistently offer yourself more love and care as you work with your body to start reducing your stress hormones to a healthy level again. Naintindihan naman ni Jacob ang paliwanag ni Doc Padilla. Nakakalungkot lang sa part niya. Bilang nobya siya ni Charmaine ay kailangan talaga niya itong ipa-therapy kahit nalabag sa loob niya. Isa rin daw kasing dahilan ay stress kaya ito nagkakaganon. Meaning, every time na may stress si Charmaine ay bigla itong atakihin ng mood swing o hindi kaya ay body pain. Dapat talagang tutukan ito ni Jacob. This is where healing is not just an option following trauma. It's crucial. If you want a healthier, safer and happier future following a traumatic experience, gentle daily acts of self-kindness are as important as any therapy or medication on your road to recovery. Well, sadly to say, hindi pa rin as I said last time. May hirapan na siyang ibalik ang mga yun. The only problem right now is nadadagdagan trauma niya. Dahil sa narinig niyang pagsabog kanina ay nakadagdag yung sa nerve problem niya. I must advise to you na huwag mo muna siyang iuwi ng mansyon. Sa ibo muna kayo tumuloy kasi palagi yung magsisigaw every time na madadaan siya sa kusina. That's what I call trauma. Kung ganun po pala, wala namang problema kung lumipat kami ng bahay. Nag-aalala lang po kasi ako kung bakit sumasakit ang ulo niya. Sa ngayon, nareresetahan ko muna siya ng painkiller. Pero hindi ko to i-advise na inumin tuwing atakihin siya. Much better pa rin kung safe at stress-free environment ang gagalawan niya. Okay ba tayo dun, Mr. Jacob? Okay po, Doc. Thank you po. Hindi naman naging problema kay Jacob na lumipat ng bahay dahil marami siya nito. Sumatotal ay may nagmamay-ari siya na hindi lalagpas sa 20 condo units at 5 mansyon. Actually, pinoproblema lang talaga niya kung saan niya rito ititira si Charmaine. Kung siya kasi ang pagpipilian ay gusto niyang sa Manila na lang din sila tumira dahil 8 condo units niya doon. But the problem is, sa Manila kasi maraming nakakilala kay Charmaine dahil nga sa pagmamodel nito. Yun ang iniiwasan ni Jacob dahil natatakot siya na baka may makausap ito na may malaman tungkol sa dati niyang pagkatao. Iniiwasan niya makita si Charmaine ng mga taga Lesotho. Sa huli, napagpasyahan na lang ni Jacob na sa Bulacan itira si Charmaine sa kanyang rest house. Medyo malayo nga lang sa opisina ni Jacob pero kaya naman niyang pagtiyagaan ang biyahe. Hindi ko tuloy masabi kung sakripisyo ba itong ginagawa niya o consequence. Yun ang mga bagay na pilit niyang iniiwasan. Samantala, maganda naman ang napiling lugar ni Jacob na pagdalhan kay Charmaine dahil probinsya ito, paresko ang hangin at tahimik at malayo sa mga taga Lesotho. Tsak na masisiguro niyang mananatiling sekreto ang tungkol kay Rafael. Isa rin sa maganda rito sa Bulacan ay tahimik silang makakapamuhay. Matataba rin ang lupa dito at makakapag-alaga si Charmaine ng maraming bulaklak. Babe, for now, dito muna tayo magstay habang hindi pa okay sa mansyon. Ayos lang ba sa'yo? Wika ni Jacob habang papasok sila sa rest house. Nilibot ni Charmaine ang kanyang mata at mabilis namang umoo. Okay ako dito, babe. Okay naman ako kahit saan. Basta kasama kita. Iyon talagang sinasabi ni Charmaine ang nagpakilig ng gusto kay Jacob. Talaga, babe? Masaya ako marinig mula sa'yo yan. Ano ka ba? Siyempre, engaged na tayo.
Sooner or later, ikakasal na tayo at responsibilidad ng isang babae ang magpasakop sa lalaki o sa kanyang asawa. Well, tama ka naman babe. Kaso mas mahal kita kaya kung anong mga desisyon mo ay re-respeto ko. Huwag kang mahihiyang magsabi sa akin kapag meron kang hindi nagugustuhan sa mga sinasabi o ginagawa ko para makapag-adjust naman ako. Hay naku, iba talagang linyahan ng isang Jacob Cuevas. Talagang patitinggil mo ay kikibot. Samantala, hindi na kumuha ng mga katulong si Jacob ngayon dahil isang linggo pa naman niyang masasamahan ng nobya. Para sa kanya ay may tuturing na magandang banding kung pagtutungan nila ang mga gawaing bahay gaya ng paglilinis. Speaking of paglilinis, napansin ni Charmaine na medyo makalat sa rest house ni Jacob. Kaagad siya dumampot ng walis at dustpan at saka naglinis. Babe, mamaya na yan. Magpahinga muna tayo. Okay lang ako babe, saka na lang ako mamamahinga kapag malinis na. Hindi rin naman tayo makakapagpahinga kung ganito karumi pa to. Sabagay, sige, tulungan na lang kita. As usual, sweetness overload na naman ang dalawa. Habang naglilinis kasi sila ay panay ang sulyapan nila sa isa't isa. Babe, pwede bang ikaw na muna maglagay ng bedsheet tapos ako nang bahala dito? Pakisuyo ni Charmaine kay Jacob. Sure, no problem babe. Akala mong hindi bilyonaryo itong si Jacob dahil eksperto niyang nailagay ang bedsheet ng kanilang kama. He's a total package. Ano pa bang hahanapin ni Charmaine sa kanya? Lahat kasi yata'y kaya nitong gawin. At dahil hindi pa tapos si Charmaine sa pagwawalis ay nagkukusa na si Jacob na magpunas ng bintana. Masaya naman niya itong ginagawa hanggang sa halos natapos na nilang dalawang paglilinis kaya nagpasya na silang mamahinga. Sobrang lambot ng kamang hinihigaan nila ngayon kaya hindi sila nakapagtataka at mabilis silang nakatulog. Marahil na napagod din sila sa dami ng nangyari ngayong maghapon. Makalipas ang 3 oras ay nakaramdam si Jacob na bumangon ng nobya. Noong unay naisip niyang baka iihi lamang o ano ngunit nang madinig niyang bumukas ang pinto ng kanilang kwarto ay dito na niya naisip na baka nagugutom ito. Shit, wala palang laman yung ref. Yun palang nakalimutan niya, ang mag-grocery. Sinundan niya kaagad si Charmaine sa kusina at saka tinanong. Babe, ano nga pala yung gusto mong kainin? Tanong niya habang kumakamot ng ulo. Kung ano na lang yun nandito sa ref, babe. Wala pa kasing laman nakalimutan ko mag-grocery. Ganun ba? Sige okay lang. Bukas na lang ako kakain. Hindi naman maatim ni Jacob na matutulog ito ng gutom. Wait babe, intayin mo ko dito. Bibili lang ako saglit sa labas. Naku wag na, masyado ng gabi babe. Delikado. Hindi yan, mas delikado kung malilipasan ka ng gutom. Sige na, saglit lang talaga ako. Bukas na lang ako kakain. Hindi naman maatim ni Jacob na matutulog ito ng gutom. Wait babe, intayin mo ko rito. Bibili lang ako saglit sa labas. Naku wag na, masyado ng gabi babe, delikado. Hindi yan, mas delikado kung malilipasan ka ng gutom. Sige na, saglit lang talaga ako. Mabilis na pinandar na Jacob ang kanyang sports car at nagtungo sa kabayanan para mamili ng kakainin ni Charmaine. Panay ang hikab niya habang nagmamaneho. Ang totoo kasi niya na antok pa talaga siya. Pero dahil kay Charmaine ay pinilit niyang bumangon. Hindi talaga biro ang mga ginagawa ni Jacob para kay Charmaine. Hindi ganito si Jacob pero para sa taong mahal niya ay handa siyang magpaalila. Samantala, dinamihan na ni Jacob ang mga pinamili. Groceries, fast food at bibingkang mga napili niyang bilhin at nagmadali na siyang bumalik sa rest house. Iniwasan niya kasing makatulog si Charmaine nang hindi pa kumakain. Pagdating niya sa loob ay hinanap kaagad ng mga mata niya si Charmaine. Wala na kasi ito sa sala. Wala rin sa kusina kaya naman dumiretso na siya sa kwarto at doon na niya ito nadatnang natutulog. Gigisingin na sana niya ito kasong ilang bigla niyang naalala ang sinabi ng Dr. Padilla na bawal na raw itong istorbohin kapag natutulog na ito. Nasayang lang tuloy ang efforts niya pero mas inintindi niya pa yung kalagayan ni Charmaine. Hindi na rin siya dinapuan ng antok kaya uminom na lang muna siya ng isang beer in can. Hindi kasi nagpapawala ng alak si Jacob dahil mahilig siyang uminom. Hindi naman sagaran kung hindi ginagawa niya lang yung pampaantok. Naisipan niya mag-senti habang umiinom. Nagpapatugtog siya ng music gamit ang kanyang cellphone. At sakto naman na may trending na kanta ngayon. Kaagad niya yung pinlay at walang idea sa kung ano ba ang meaning ng kanta. Dito Ka Lang by Moira de la Torre. Napangiti siya bigla. Sakto rin kasi yung meaning ng kanta sa nararamdaman niya ngayon.
Nang dumating kasi si Charmaine sa kanya ay nagkaroon ng kulay ang buhay niya. Never in his imagination na magugustuhan niya ito dahil nga anak ito ni Carly. Ngunit heto, baliw na siya sa pagmamahal niya dito. Ang dami niyang mga bagay na akala niya hindi niya kayang gawin pero nagawa niya. Love is not just saying I love you. It's about the care, time, effort, and attention which proves that the feeling is true. Matapos niya maubos ang 2 kanang beer ay nagpasya na siyang pumasok sa kwarto at tabihan si Charmaine na matulog. Nakatalikod ito sa kanya kaya siya na lang ang yumakap dito. He loves the scent of this girl. May kung ano kasi sa amoy nito't lango siya. Kinabukasan, nagising si Charmaine na kayakap pa din si Jacob. Nanibago tuloy siya kasi ang kilala niyang Jacob ay maagang gumigising. Dahan-dahan siyang marap dito at saka yumakap. Pinagmasdan niya rin ang gwapong mukha nito na maamong natutulog. Ang swerte ko't meron pa palang isang katulad mo. Paano na lang kung hindi ka dumating? Pinapangako ko sa iyo na tutumbasan ko lahat ng sakripisyo at pagmamahal na ginagawa mo sa akin. I love you, Jacob. Naisip ni Charmaine na pag-usapan na nila mamayaan tungkol sa kasal. Hindi man siya siguradong tama ang gagawin niya ngayon ay nagtitiwala pa rin siya rito. Sa puso niya at sa kung anong tinitibok nito. Babe, kanina ka pa ba gising? Teka, bakit ganyan ka tumingin sa akin? May muta ba ako? Nothing babe, I just realized how thankful I am to have you. I love you babe. I love you too and more. Dumaan pang ilang araw at lalo naging mas minahal ni Charmaine sa Jacob. Napakamaalaga kasi nito at araw-araw nitong pinaparamdam sa kanya kung gaano siya nito kamahal. At isa pa sa lalong nagustuhan ni Charmaine sa nobyo ay muli nitong pinaranas sa kanya ang dalhin sa langit. At dahil sa matagal ngang nangulila si Jacob sa kanya, ay talaga namang sinulit siya nito. Halos araw-araw namin nangyayari sa kanila, bagay na gusto rin naman ni Charmaine. Hindi siya humihindi kay Jacob. Every time na hihilingin itong may mangyari sa kanila, talagang pinunan nila na matagal nilang pangungulila sa isa't isa. It's not just what their body wants, it is a love-making. May time pa nga na naluha pa si Jacob habang ginagamit ang dalaga. Pakiramdam niya kasi ay nabuo siyang muli. Nang bumalik ito sa kanya ay muling nagkakulay ang buhay niya. Hindi man naging perpekto ang lahat sa kanilang pagkakabalikan ay hindi na yun mahalaga para sa kanya. Para kay Jacob, ang totoong nagmamahal ay hindi nakakaramdam ng kapaguran. Hindi rin kasi biro ang mag-alaga ng may amnesia. Marami itong tanong araw-araw at mahirap para kay Jacob na sagutin yun lahat. Lalo pat kailangan niya munang pag-isipan at tandaan ang lahat ng kanyang isasagot. Nakakagilty din para sa part niya na paulit-ulit na pagsisinungaling si Charmaine. Ayaw man niyang gawin iyon, ngunit kailangan. Idagdag mo pang pagkakaroon ni Charmaine ng trauma. May mga araw kasi na palagi niya itong nakikitang lumuluha ng walang dahilan. May mga times din na bigla-bigla na lang itong hindi makausap. Ngunit kahit na ganun, ay hindi pa rin nababawasan ang pagmamahal niya dito. In fact, mas lalo niya pa itong minahal. Gusto man din niyang ipa-therapy ito para kahit papano ay gumaling. Hindi na niya ginawa dahil kapag ginawa niya yun ay may posibilidad na bumalik ang memorya ni Charmaine. Kaya ang kapalit ay talaga siya ang nahirapan. Kailangan niyang tanggapin na habang buhay ng ganun si Charmaine. Pero at least, hindi na siya nito iiwan. Samantala, katatapos lang nilang magniig at pareho pa silang walang saplot habang nakahiga sa kama. Nakatapis lang sila ng kumot habang si Charmaine ay nakahiga sa braso ni Jacob. Ilang sandali pa'y biglang tumunog ang cellphone ni Jacob na nakapatong sa drawer. Napahinga siya ng malalim. Hinalikan niya sa ulo ang nobya at pagkaraan ay hinaplos-haplos. Babe, I have an appointment today. Okay lang ba sa'yo na mag-isa dito? Meron kasing na-receive na text itong si Jacob mula kay Odette na gusto raw siyang makausap ng CEO na si Mr. George Ching. Gusto nga sana ni Jacob na ipagpaliban ang meeting dahil naka-leave pa siya ngayon. Kaso tungkol nga raw sa Lesotho ang pag-uusapan nila. Bigla siya naging interesado. Okay lang sa akin, huwag mo akong alalahanin. Importante pa rin yung negosyo mo. Basta umuwi ka na lang ng maaga ha? Oo naman babe. Alam mo namang namimiss kita kagad eh. At saka may gagawin ulit tayo mamaya. Pagtutukoy ni Jacob sa make love na bagay na hindi naman kaagad na gets ni Charmaine. Ano, under the moon ba? Natawa naman si Jacob sa narinig. Aba, mukhang nagustuhan mo ng mag-under the moon ha? Sige, mag-under the moon tayo mamaya. Malokong sabi ni Jacob. Puro ka talaga kalokohan.
Sinubukan ng bumangon ngunit kinulong siya ni Jacob sa bisig. I am not kidding. Alam mo namang lokong-loko ako sa'yo. Sagot pa niya sabay halik sa tenga ng nobya. Jacob! Makalipas ang ilang minuto pa nilang paghaharutan ay nagpa siya na silang bumangon na para mag-almusal. Sliced bread at black coffee lang ang naihanda ni Charmaine. Nagmamadali raw si Jacob. Babe, matagal ka pa ba dyan? Breakfast is ready. Halika na. Nagmamadali namang lumabas ng kwarto si Jacob at nagtungo sa dining table. Mabilis itong kumagat ng tinapay at humigop ng kaunting kape. I have to go babe, baka malate pa ako. Traffic pa naman palagi sa Santa Rita. Paalam nito kay Charmaine. Pero ang kunti pa lang na nakakain mo eh. It's okay, uutusan ko na lang si Odette mamaya. Ikaw ang kumain ng kumain. Huwag mo akong intindihin, okay? Alis na ako. Isang halik sa noo ang ginawa nito bago lumabas. Wala nang nagawa si Charmaine kung hindi kumain na nang mag-isa. Alam naman niya kung busy na tao talaga si Jacob. Mukhang kailangan na rin niyang masanay na palaging ganito mga mangyayari sa mga susunod pang araw. 2 araw na lang kasi matatapos ng leave ni Jacob at babalik nito sa pagtatrabaho. Samantala, gaya nga na sinasabi ni Jacob kanina na traffic nga siya. Malayo-layo rin kasi ang Bulacan sa Maynila at sa biyahe pa lang ay kakain na ng 1.5 oras. Madalas malas pat naipit pa siya sa traffic. Bullshit! Mahinang pasensya ni Jacob pagdating sa ganito. Shit, wala bang enforcer dito? Para kasi sa kanya ay mahalagang bawat oras. His time is precious at hindi talaga niya gusto ang may masayang siyang oras ng dahil lamang sa traffic. Pagsipat niya sa kanyang relo ay mabilis na uminit ang ulo niya. 6 AM pa lang kasi ay umalis na siya sa rest house ngunit magte 10 AM na ikasalukuyan pa rin siyang naiipit sa traffic. Nasira ng araw niya at hindi siya sure kung magiging ganito ang magiging biyahe niya araw-araw papasok sa trabaho. Pagdating niya sa company hindi na maipintang mukha ng kanina pang naghahantay na si Mr. Ching. Obviously, inantay siya nito't kayang ganitong itsura nito'y dahil kanina pa inip na inip. But Jacob is still Jacob. Hindi siya nakaramdam ng pagkapahiya sa nasabing CEO dahil katuwiran niya hindi naman niya sinadyang nangyari. Ngunit bilang paggalang ay humingi pa rin siya ng pasensya rito. Oh, I'm really very sorry Mr. Ching. Sa Bulacan pa kasi ako nanggaling ngayon dahil nagkaroon ng konting problema sa mansyon. To tell you honestly, 6 AM pa lang ay bumiyahin na ako for this meeting. Kaso naipit ako sa traffic eh. Well, if that's the case, naiintindihan kita. Bakit nga pala sa Bulacan ang dami mo namang pwedeng tirahan dito sa Manila? Bakit sa Bulacan? Sandali siyang nag-isip. Ang totoo kasi niyan Mr. Ching, nasa bakasyon pa kasi ako ngayon. Sa isang araw pa dapat talaga ako papasok kasi itong sabi ng sekretary ko'y importante raw itong pag-uusapan natin at tungkol ito sa Lesotho. Tama ba? Umayos ng upo si Mr. Ching. Yes, tama ka. Tungkol nga sa Lesotho. Dediretsahin na kita. I need your cooperation. Huwag kang mag-alala. May kapalit ng paghingi ko ng pabor. Kung pwede lang sana huwag mo akong tanggihan. Naningkit ang mga mata ni Jacob. Pilit niyang binubulay sa kanyang utak kung anong gusto nitong patungkulan. Ayokong mangako habang hindi ko pa naririnig. Yung pabor na gagawin ko sa'yo. Parang may naaamoy siyang kakaiba. Gusto kong magtulong-tulong tayong 5 para tuluyan ng maisarang Lesotho. Aware ka naman siguro sa mapait na sinapit ng mga Soto. They were dead but still earning. Tulungan mo kung ma-freeze ang company nila. Wala rin namang nagpapatakbo noon kaya hindi dapat magpatuloy ang operation nila. Pero maraming mawawala ng trabaho kapag nagkataon. Paano ang mga employee? Paano ang mga pamilyang binubuhay nila? Aba, wala na tayong pakialam dun. Ang gusto kong ipaintindi sa'yo ay masyado nang sumisikat ang Lesotho. Oo, malaki ang sales nila pero ang malaking tanong ay kanino sa tingin mo napupunta ang mga perang kinikita nila? Look, Jacob, gusto kong sagasaan ang lahat ng humaharang sa dinadaanan ko. Hindi naman natin pinapakialaman na kunin ang pera nila. Sige, pag-iisipan ko. Hindi rin niya alam kung tama bang sinasabi nito. Para kasi may nagsasabi ni isa niyang tengang tumanggi. Ayaw niyang mangialam lalo pat usapang Lesotho. Okay, I need your confirmation tomorrow. Buong maghapon na pinag-isipan ni Jacob ay tungkol sa sinasabi ni Mr. George Ching na pagpapahinto ng operation ng Lesotho. Kung tutuusin kasi pabor naman talaga sa kumpanya na ipasarang operation nito, lalo pat mahigpit niya itong kakompetensya sa number 1 spot. Hindi niya lang talaga kayang oohan si Mr. Ching. Dahil hindi kaya ng konsensya niya na panghimasukan pa ang kinakaharap ngayon ng Lesotho. Now the point is,
Para saan pa nga ba't nagpapatuloy pang isang kumpanya kung pati na naman ang may-ari nito? Maaaring kumita ang ito ngunit kanino naman mapupunta ang sales nito? Sa mga empleyado lang din syempre. Malaki rin ang posibilidad na malugi ito dahil sa kakulangan ng mamamahala dito. Kapag nagkataon, masasayang ang lahat ng pinagpagura ng Lesotho. Dumagdag patuloy ito sa napakaraming iniisip ni Jacob. Nagsabay-sabay na rin kasi ang problema sa kanyang company dahil nga sa ilang araw din siyang naka-leave. Gustuhin man niyang umuwi ng maaga ay hindi kakayanin dahil naisip niyang naroon na rin naman siya kahit bakit hindi niya pa yun tapusin. Sobrang naging stressful ng araw ni Jacob. Halos hindi na rin siya nakakain ng lunch dahil sa sobrang busy. Nako sir, thank you po sa wakas ay nasettle na din ng mga problema dito. Maluloka na kasi ako sa dami ng papeles at dokumentong kailangang ayusin. Saad ni Odette habang nilalagay sa drawer ang mga pinirmadong dokumento. Odette, supposedly ay sa isang araw pa dapat ako papasok. Next time, please kung hindi kakayanin ng mga tao dito, mag-hire ka ulit ng mga new applicants. Hindi man pa naman tayo ngayon kaya dapat nating sulitin ang pagkakataon. Nakangiti pa rin sabi ni Jacob kahit pagod. Oo nga sir, pangit mong pakinggan pero mas napabor sa atin ang nangyari sa mga Soto. Much better nga ho sana kung magsara ng mga Lesotho. Total naman ay wala namang may-ari nito. Totoo namang pumabor ng lahat kay Jacob yon. Hindi lang sa kumpanya kundi pati sa buhay na pag-ibig niya. Odette, ano sa tingin mo? Dapat na ba talagang magsara ang Lesotho? Kung akong tatanungin sir, dapat na nga hon talaga. Hindi naman sa pag-aano ha, pero mga ganid na empleyado at mga shareholders lang din ang makikinabang nun. Malakas ang kutob ko na sooner or later, hindi Lesotho ang magiging pangalan nun. Malay natin baka isa sa mga shareholder nun ang mag-take over. Eh di mas mainam ng ifa-freeze na muna yon. At least, Lesotho is Lesotho pa rin. Kumbaga mawawala lang sila sa market sa ngayon. Malay natin one day, biglang may lumitaw na kamag-anak pa ng mga Lesotho. Kung sa bagay, may point ka Odette. Anyway, mauna na ako at malayo pang uwian ko. Okay sir, mag-iingat ka. Ikamusta niyo na lang po ako kay Charmaine. Thank you but she doesn't remember you. Ano po sir? Kamuntik nang madulas sa Jacob, hindi nga pala alam ng kumpanya ang sakit ni Charmaine. I mean, I'm not sure kung naalala ka pa niya pero babanggitin ko rin siya sa kanya. Grabe ka naman sir. Siyempre naalala ko noon, tuwang-tuwa nga si Ma'am Charmaine nung na-hire ako dito. Selos na selos kasi siya nung sa sekretaryong pinalitan ko. Yung si Honey ba sir? Biglang umasim ang mukha ni Jacob nang marinig ang pangalang Honey. Tsk, bakit naman siya magseselos doon ang laki ng nilamang niya doon? Naku sir, malandi kasi yung Honey na yon. Siyempre advance lang mag-isip si ma'am. That's crazy. O siya mauna na talaga ako. Okay po. Samantala, 7 p.m. na makarating si Jacob sa tinutuluyan nilang bahay sa Bulacan. Kaagad na hinanap ng kanyang mata sa sala si Charmaine. Ngunit wala ito doon. Pumunta rin siya sa kusina sa pag-aakalang nagluluto na ito, ngunit wala siyang nakitang pagkain doon na nakahanda. Nagugutom na rin kasi siya, ngunit hindi nakapagluto si Charmaine. Kung bakit, yun ang hindi niya alam. Doon sa kwarto niya ito nakita, nakaupo sa kama at nakayuko. Nakatalikod ito kaya naisip niyang sorpresahin ito, ngunit bigla siya nakaramdam ng lungkot nang makita niyang umiiyak na naman ito na mag-isa. Babe, I'm here. Mabilis siyang lumuhod sa harapan nito upang magkatapat ang mukha nila. May problema ba? Jacob tries to calm his girlfriend. Hinihimas niyang ulo nito at pagkatapos ay niyakap ang kanina pang iyak na si Charmaine. Tiniis niyang gutom niya at hinantay na tumahan ang nobya. Hindi niya alam kung bakit at tuwing kailan ito susumpungin ng ganon, kaya naman lalo siyang nai-stress. Wala kasing magawang pera niya para gumaling ito. Or should I say, ayaw lang talaga niyang gawin. Makalipas ang ilang pang oras ay tumahan na rin si Charmaine. Okay na ulit ito kaso nakatulog na pala si Jacob habang nakaupo. Babe, nagugutom ako. Gumising ka na dyan. Babe, sorry nakatulog pala ako. Kumain na lang tayo sa labas. Nagugutom na ako. Shit, napamura si Jacob na makita ang orasan. 10 p.m. na pala't pareho silang hindi pa naghahapunan. Lalo na siya since lunch pa siya nag-skip ng pagkain. Alright babe, ako rin pala. Nagugutom na. Saan mo ba gustong kumain? Kahit saan, please. Okay, let's go. Inaantok pa si Jacob at parang hinila ng kamang kanyang katawan. Kaso kailangan din niya sundin ang gusto ni Charmaine dahil bawal itong matulog na hindi kumakain. Isang fast food chain na lang ang napili nilang kainan. Babe, just wait me there. Ako nang mag-order para sa atin.
Okay babe. Si Jacob nang nagpresentang umorder ng kanilang pagkain. Si Charmaine naman ang naiwan sa napili nilang table at habang inintay niya si Jacob ay may narinig siyang usap-usapan mula sa kanyang likuran. OMG! Si Charmaine ba yan? Yung dating model ng Luxury J at ng Lesotho. Ang cool naman niya. Kumakain siya sa ganitong kainan? Yeah, si Charmaine nga yan. Kung hindi ako nagkakamali, si Mr. Jacob yung kasama niya lalaki. Shit, nagkabalikan sila? Charmaine, naku mga girls, mas bet ko yung Rafael para sa kanya kesa dyan sa Jacob na yan. Kung hindi lang namatay si Rafael, malamang hindi niya babalikan yung mayabang na byudo na yan. Dinig na dinig ni Jacob ang mga usap-usapan na yan. Gusto niya itong mga pagmumurahin ngunit kasama niya lang si Charmaine. Ito na nga yung inaalala niya, ang maungkat yung nangyari. Noong nakaraan, hanggat maaari kasi pinipigilan niya malungkot ito, lalo ng pangalan ni Rafael. Laking pasalamat naman ni Jacob nang hindi mag-abala si Charmaine na lingunin ng mga ito. Babe, eto na yung order natin. Bilisan mo kumain ha, inaantok na kasi ako. Okay babe, salamat. Nakapagtataka lang din na hindi narinig ni Charmaine ang usapan ng mga tao sa kanilang likuran. Kung sa iba kasi, malamang at kaagad nitong lumingon at nagtanong. Buti na lang talaga si Charmaine ay hindi, tsaka kasi hindi na ito makakaget over ng muling once na maalala niya ang tungkol kay Rafael. Kinabukasan, Jacob decided to visit the company of Phantom Apparel. Kagabi kasi pag uwi nila ni Charmaine ay buong gabi niyang inisip kung tama bang ayunan si Mr. Ching. Lahat naman ipapabor sa kanya kaya naisip niyang pumayag na makiisa sa pagpapasara ng Lesotho. Babe, akala ko ba bukas ka papapasok sa office? Bungad ka agad sa kanya ni Charmaine. Nakasuot na kasi siya ng formal na kasuotan. Bukas pa nga sana babe, kaso biglang may meeting na naman eh. Pagsisinungaling niya. Anong oras kanyan makakabalik? Tanong muli ng kagigising lang na si Charmaine. Mabilis na nga ako ngayon babe. In just saying hours nakabalik na ako dito. Sige mag-ingat ka ha. I love you. I love you too. Mababasa sa mukha ni Jacob ang pagkagilty sa gagawin. Alam niyang malaking kasalanan ito sa nobya at tsak na isusumpa siya nito kapag bumalik ng alaala nito. Ang memories niya rito pati na rin ang CEO nito, but his decision was final. Tumuloy pa rin siya patungo kay Mr. Ching. Hindi pa alam ni Jacob kay Mr. Ching na darating siya ngayon. Isa itong surprise visit na rin. Nasa first floor pa lamang siya agad siyang nakilala ng mga empleyado dito. Mga nagsitanguan ito at mga nagbigay galang sa kanya. Ang iba naman ay hindi mapigilang ma-starstruck kay Jacob. Kilig na kilig ang mga ito sa kagapuhang taglay ni Jacob. Grabe, totoo pala na mas gwapo siya sa personal. Naku, swerte na babaeng magugustuhan niya. Sobrang hot niya siguro sa kama. Teka, makapagpa-picture kaya ako sa kanya. Kinatuwa naman ni Jacob ang mga narinig. Ibig kasing sabihin ng mga ito ay hindi pa rin kumukupas ang lakas ng kanyang dating sa mga babae. Sorry na lang kayo, I'm taken. Sa isip-isip niya. Hanggang sa marating na niya ang nasabing opisina ni Mr. Ching. He's about to knock on that door when he heard something. As of now, kailangan nating makumbinsi si Jacob. Kailangan natin siya paniwalain na i-freeze lang natin ang Lesotho. Hindi natin sasabihin sa kanya na may share tayo sa kumpanya ng mga Lesotho. We need him. Hindi natin may sasakatuparan ng plano kung wala siya. Dinig niyang sabi ni Mr. Ching. I don't get it, Mr. Ching. Wala namang connection si Jacob sa mga Soto kaya bakit kailangan pa natin siya? Tanong naman ng isa. Wala nga, pero yung ex-girlfriend niya. Domingo ba? Yung girlfriend ni Rafael, ex ba ni Jacob yun? Kaya pala, oo nagets ko na. Napanood ko nga yung launching ng Lesotho. Tama, girlfriend siya ni Rafael kaya siyang nilagay nitong beneficiary. Matalino si Rafael. Nilagay niya si Charmaine as si substitute CEO. Pirmado niya at effective nito ngayon wala na siya. Kaya kailangan mo nang kumbinsin si Jacob na tulungan tayong i-freeze ang Lesotho. Siyempre expected na papayag siya kasi pabor sa kanyang mangyayari. Na kapag nangyari na yun, ay saka natin siya tutulungang maipakasal kay Charmaine. Paano mangyayari yun ay alam ng buong mundo na nireject siya nito? At saka bakit niya kailangang maikasal? That's a good question. Kailangan nilang maikasal sa loob ng 1 taon para mawala na ng power si Charmaine sa kumpanya. After 1 year kasi malilipat na sa pangalan ni Charmaine ang pagiging CEO. Ngayon ko sa loob ng 1 taon ay nakapag-asawa siya, mawawalan siya ng karapatan. Dinig na dinig ni Jacob ang usapan sa loob. Gusto niya pumasok para pagmumurahin ng mga ito dahil ginagawa siyang tanga nito. Actually, kung titignan ay pabor pa rin sa kanya ang plano ng tusong CEO kaya lang parang hindi kaya ng konsensya na mapunta sa ibang Lesotho. Lalo pa ngayon ay nalaman niyang may karapatan pala si Charmaine doon. It's not about money. He's not greedy.
Wala siyang interes sa pera ng mga Soto. Hindi din naman niya gustong maging CEO si Charmaine sa Lesotho. Gusto lang niyang ilagay sa tamang lahat. Mabilis niyang nilisan ang nasabing opisina at kaagad na gumawa ng unang hakbang. Akala nila may isa nila ako. Buong akala ko talaga ipifreeze na nila ang Lesotho, yun pala ay mag-iiba sila ng plano. Gagawin pa nila akong tanga? Para sabihin ko sa kanila, kaya kong pakasalan si Charmaine, pero hindi nila makukuha ang Lesotho. Mga tusong yun? Una kong pinuntahan ng doktor ni Charmaine, na si Dr. Padilla. Humingi ako sa kanya ng mga medical records ni Charmaine, including nagkaroon ito ng sakit ng amnesia, which is totoo naman. Sa medical abstract na yun ay nakasaad na nawalan ito ng memorya. Pansamantalang pinalagay ko dahil may plano ako. Gugulatin ko na lang sila sa gagawin ko. Samantala, as usual, gabi na naman ako nakauwi. Napagod ako sa maghapong kakabiyahe pero sulit naman ang ginawa ko. Nadatnan ko si Charmaine na nakataligid sa higaan at nakapikit. She's wearing a white silk sleepwear dress kaya naman bigla na naman akong tinigasan. Sa tingin ko'y nakakatulog pa lamang niya dahil mamasa-masa pang kanyang buhok. Shit, the smell of her. Nakakalokon talaga. Mabilis ko siyang tinabihan at sinamyo-samyo ang kanyang leeg. Kasabay nun ay unti-unting gumagapang ang kamay ko sa kanyang mapuputing hita. Wala siyang kamalay-malay na nandito na ako at nagnanasang magising siya. Shit, mukhang ang ending ko naman ay sa banyo. Wala kasi siyang reaksyon sa ginagawa ko dahil tulog na tulog siya. Babe, wake up please. Paus kong sabi. Init na kasi ako at gustong-gusto ko na siyang angkinin. At hindi nga nagtagal ay nagmulat si Charmaine at gaya ng dati muli siyang nagpaubaya sa akin. Bagay na ikinasiya ko. Babe, huwag mo iputok sa loob ha? Too late to say that. Sumabog na kasi yun sa loob. Sorry na iputok ko na. OMG! She looks worried. Kabisado kong mukhang yan. Bakit babe, ayaw mo bang magkaanak tayo? Bigla tuloy akong nalungkot. Gusto ko na nga magkaanak kami eh. Hindi naman sa ganun. Gusto ko kasi kapag nabuo na siya is kasal na tayo. Marriage? Yes, I will take her to Isle. Bakit hindi? Ang tagal ko nang gustong gawin namin yun. Yun ba? Then give me 3 days. I will marry you. 3 days kasing kailangan ko munang ayusin ang plano ko sa Lesotho. Really? Yes, babe. Because I love you. I love you too, babe. I will never get tired of loving you. Kaya please lang, wala nang iwanan ha? Oo naman, wala nang dahilan para iwanan pa kita. Thank you. Naiyak pa nga si Jacob dahil marami talagang dahilan ng dalaga para umalis. Luckily, hindi lang niya ito naaalala. Kinabukasan, hindi na ginising ni Jacob si Charmaine dahil bawal nga itong gisingin. Hinayaan niya lang itong matulog at mabilis na niya itong iniwan. Importante kasi ang lalakarin niya ngayon dahil makikipag-usap siya sa attorney ng mga Soto. Isang pribadong meeting ang pinaset niya at hindi siya nagpakilala sa nasabing attorney kung sino talaga siya. Matalinong tao si Jacob at naiplano niyang lahat ito sa mabilis na lugar. Sa mabilis na panahon, nakarating naman sa lugar ang nasabing attorney at nagulat pa ito nang mamukaan siya. Mr. Jacob, what a coincidence? Anong ginagawa mo rito? Nag-aalangan na tanong nito. Inalis ni Jacob ang suot niyang shades sa mata at nginitian ng attorney. Nice to meet you, Mr. Cabral. Hindi to coincidence. Talagang ako yung ka-meeting mo. Come, have a seat. Pero tungkol ba sana ang pag-uusapan natin? Okay, I will be straight to the point. Nilabas ni Jacob ang lahat ng dokumentong nagpapatunay na may sakit si Charmaine. Alam mong si Charmaine Domingong susunod na maging CEO ng Lesotho dahil wala na si Rafael. Alam mong na-aksidente sila at ikinamatay yun na Rafael. Attorney, aware ka ba na kapag pumalpak si Charmaine sa pagiging CEO ay ang magti-take over ay mga shareholders? At kapag napunta sa kanilang kumpanya ay magkakaroon na rin sila ng karapatan sa iba pang mga ari-arian ng Lesotho. Attorney, hindi ka ba manghihinayang kapag napunta sa ibang kumpanya ng clients mo? Mr. Jacob, if you're saying na gusto mong bilhin yung shares ni Ma'am Charmaine, hindi. At sino naman ang may sabi sa yung bibilhin ko? Aanhin ko naman yan. Alam mo naman siguro kung gaano ako kayaman. Hindi ako interesado sa Lesotho. In fact, gusto ko nga kayong tulungan. What do you mean? Paano ko maniniwala sa'yo? Kalaban ka ng Lesotho. Napailing si Jacob at umayos ng upo. Hindi niya akalain na mahina palang makaget si Attorney Cabral. Because I care about Charmaine's feeling. Basahin mo yan. Binasa nga ng attorney ang papel na inabot ni Jacob. Charmaine is my ex-girlfriend before Rafael ay nagmamahalan kaming dalawa. But unfortunately,
Inago siya sa akin ni Rafael at dinala siya sa Paris. Tinago siya sa akin ni Rafael at pagbalik nila dito ay nalaman kong may relasyon na pala sila. Sinubukan kong bawiin si Charmaine sa kanya kaso mas pinili niya si Rafael. Naunang mamatay si Rafael, doon lang ako nagkaroon ng pagkakataon na makuhang muli si Charmaine. Kaso nakaratay na siya sa hospital bed. Comatose at paralisadong binti. Siguro naman nabasa mo dyan na medical records niya nagkaroon siya ng amnesia. Meaning wala siyang maalala. Meaning wala siyang kakayahan na mag-take over ng Lesotho. At syempre kung pipilitin mo siya, magfe-fade lang siya at kapag nag-failed nga siya, kilala mo ba kung sinong maaaring pumalit sa kanya? Hindi nakakibo ang nasabing attorney. Tingnan mo, wala kang idea kung sino. Hindi mo alam na si Mr. George Ching ang maaaring mag-take over sa kumpanya? Kilala mo naman siguro kung paanong galawan niya, tuso siya at sakim. Kaya gusto ko kayong tulungan. Anong plano mo? May offer is to freeze ang Lesotho hanggang sa hindi gumagaling si Charmaine. Pansamantala mong ipasarang kumpanya. Mas maigi na yun kaysa tuluyan itong mawala, hindi ba? Huwag kang mag-alala, ikaw pa rin ang may hawak na lahat ng dokumento, titulot kayamanan ng mga Soto. Hindi ko pang hihimasukan yan. Basta't ipangako mo sa akin ay ingatan mo yan. Bukas, i-freeze mo na. Ikaw lang ang may kakayahang gawin yan. I think you're right, kesa masayang at mapunta sa ibang Lesotho ay ipapahinto ko na lang muna. Paig na ako sa gusto mong mangyari. Deal. Maayos ang naging pag-uusap ng dalawa. Nagtagumpay si Jacob na ipa-freeze ang Lesotho. Ngayon hindi na makaporma ang mga buwayang shareholders nito. Pwede na rin silang magpakasal ni Charmaine kapag nasimula nang hindi na mag-operate ang nasabing kumpanya. Sobrang taba ng utak ni Jacob. Ilang kapwa CEO na naman ang paiiyakin niya. Nagtagumpay kaya si Jacob sa kanyang plano? Anong gagawin ni George kapag nalamang naka-freeze na pansamantala ang kumpanya ng mga Soto? Mangyari kaya ang kagustuhang mapakasalan ni Jacob si Charmaine? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.